A little throwback to last year when we went to Banaue, Sagada, and Baguio for Holy Week. After almost 2 years of walang biyahe and travel because of pandemic, first time ko ulit sasakay ng eroplano. Traveling with me is Jean and Norly, but nauna na si Norly sa Manila earlier that day for an errand. Nag-backpack lang din ako para mas madali if may mga transfers. Since ang hirap mag-DIY this time kasi slowly opening pa lang ang Sagada, we decided to book a tour at Sagada Travel Tours. But if you want to DIY it, pwede na ngayon. You can even book a bus sa Klook going to Sagada and use my code MyDearJonica9BDay or Jonica to get 5% or 6% off. Going to Sagada is a dream come true since bata pa lang gustong gusto ko na siyang puntahan. Plus pa, sumikat yung that thing called Tadhana. Pero back to our travel pala, flight namin to Manila was 4 p.m. Then na-delay kami for an hour kasi ang lakas ng ulan. In fairness, nasa loob na kami ng eroplano noon but nag-antay muna ng clearance para lumipad. I was so happy this time kasi supposed to be hindi window seat yung seat ko pero wala pala akong katabi, so naangkin ko na yung window seat at yung tatlong upuan. Nilabas ko yung 2 dolls ko at sila muna yung pinaupo ko for picture purposes. Tapos ayun lang, in-enjoy na yung window seat. We arrived in Manila around 7 p.m. and magdi-dinner sana kami sa airport. Kaso naalala ko nang hirap pala makabook ng Grab kasi Holy Week. Wala kasi halos tao sa Manila. So if kakain kami, baka halos gabihin kami sa meet-up place. Ginawa namin, tumawid kami, tapos naghanap ng taxi. 6 straight going to MOA. Tapos parang 400 ata yung singil niya. Sa 7-Eleven na lang kami nag-dinner tapos dun kami nag-antay ng mga kasabayan namin kasi present naman yung van that time. Umalis kami ng Manila at 10 p.m. tapos around 6 a.m. nag-stop over kami sa Banaue Arc tapos tumingin ng mga souvenirs at nag-picture taking. Dumiretso din kami sa Banaue Sunrise for breakfast tapos dito na parang nag-set ng tour package sa Sagada. May fixed rate kasi for a group tour unlike daw before na parang kuha ka lang ng tour guide tapos kayo na bahala magbayad. So dito kami while nag-i-eat ng breakfast, dito kami nag-decide if anong tour yung mga sasalihan namin pagdating sa Sagada. That way also, pagdating namin sa Sagada, diretso na sila sa tourism office kasi nga, Holy Week and punuan yung tao, baka maubusin kami ng tour guide. After dito, pumunta kami sa Dayanara View Deck where we can see the Banaue Rice Terraces. Puminto din kami sa Bayo Rice Terraces in Bontoc, tapos nagpicture sa isang local nila. Sobrang ganda at ang lamig, ang ganda ng biyahe kasi kahit open yung window, na-enjoy mo pa rin yung lamig. Tapos, pumunta na kami sa Sagada. After 3 hours, dumating kami sa Sagada, naligo at nagbihis, tapos kumain ng lunch sa Sagada Hub. Ito yung first pagkain namin dito sa Sagada. Naglakad-lakad lang din kami kasi malapit lang pala yung Sagada Lemon Pie House. Always ko to nababasa sa mga PHR pocketbooks noon, lalo na if Sagada yung venue ng lugar. Kaya parang nag-visualize ko na siya. Grabe, tapos exciting, tapos ang tanda ko na pala talaga. Di kami actually bumili kasi binigyan kami at pinatry ng kasama namin sa tour. Tapos ewan ko ha, it's an honest review. Ang weird ng lasa kasi para siyang gamot. So, hindi kami bumili. Tapos, dumiretso na kami for our first activity and we went to Sumaging Cave. Before going inside, may brief orientation naman. Tapos, may guide na may dalang ilaw per group kasi sobrang dilim sa loob. Napaisip nga ako nung bumababa, bakit ko ba to ginagawa? Kasi to be honest, hirap na hirap ako sa pagbaba. Plus pa siguro na ang hirap kasi may glasses ako. Pero in fairness, ang ganda sa loob. Tapos, ang lamig ng tubig. Kaya pa? Kaya! Ayan. Iba yung relief ko lang nung nakalabas na kami. Nag-freshen up lang kami tapos nag-dinner sa Salt and Pepper and then we called it a day kasi 3 a.m. yung call time namin for the next day. For our second day, call time is 3 a.m. kasi mag-hike kami going to Marlboro Hills to catch the Sea of Clouds. May coffee lang na piniprayer yung namin tapos sinundo lang kami ng van papunta sa drop-off point. Dala-dala namin ay 100 pesos lang pero bumili kami ng bonnet kasi madaming nagtitinda sa drop-off so wala na kaming natirang pera. Kada grupo merong isang tour guide, so parang by 5 ata, merong isang tour guide. Malamig at easy naman yung hike up, kaso nung nasa taas na, walang sea of clouds na nagpakita but more on like fog. Sobrang daming tao din sa taas and madami kaming nakita ng mga Ilonggo din. Ang ganda pero extra ganda siguro if may sea of clouds. And enjoy muna namin yung view, tapos nagpahinga, tapos we decided to continue walking para pumunta naman sa Blue Soil. Dito, sobrang haba ng lalakarin at aakitin, tapos ang galing kasi mga senior sa grupo namin, pero go na go
go sila. Mga 6:45 kami nakarating sa taas ng Marlboro Hills tapos mga past 8:30 kami nakarating sa Blue Soil. After Blue Soil, may almost an hour pa kayong pababa. So nakakapagod siya talaga. Mabuti na lang nag-aantay naman na ang service namin sa baba. Sobrang nakakapagod pero pagdating sa inn, nag-breakfast kami muna tapos nagpahinga saglit at nag-ready for another tour. First stop namin sa next tour is the St. Mary's Church. Nag-group picture lang kami dito, wala pala akong video. Tapos dumaan ng cemetery nila going to Echo Valley and Hanging Coffin. Trivia daw, dito sa Sagada, may pair daw yung libing. So if kahit di ka pa sumakabilang buhay, may naka-ready na space for you if nauna na yung partner mo. So bawal talaga mga liwa. Going to Echo Valley and Hanging Coffin, nagkukwento and nag-share din yung guide namin. Tapos nagtatanong din kami ng mga clarification, lalo na ako bilang ang dati kong question sa lugar nila, ginrab ko na. Ang surreal makita in real life nung Hanging Coffin. It makes you in awe of other people's culture and tradition and you reflect na kahit nasa Pilipinas lang tayo, ang daming iba't ibang pwedeng ma-discover at matutunan. Dapat sasama na akong babalik paakyat pero dumiretso na kami para dun lumabas sa isang daan na mahaba ulit ang lalakarin at merong ilog tapos madadaanan din ang coffee plantation nila. Dapat magbumodok falls kami after this but nag-give up na ako kasi sobrang pagod na and we all decided na lang to do the tour sa town proper. After this, kumain lang ng snack or ng parang lunch kasi 'di ba nag-late breakfast kami. Tapos dumiretso na kami sa Sagada Weaving, tapos Sagada Pottery and then my favorite, ang Ganduyan Museum. For me ito talaga yung highlight ng trip to Sagada and if you're going to Sagada, you should not miss your visit here. Sobrang informative ni Sir and madami ka talaga matututunan and I love na na-preserve nila yung kultura nila and tradition nila dito sa Sagada. After this, may free time na kami para mag-ikot at maglibot at bumili ng pasalubong. Nag-try kami ng yogurt sa Yogurt House, nag-wine tasting at bumili ng kape as pasalubong, tapos nag-coffee sa Banas House. Nakita na namin yung etag pero hindi namin na-try kung ano yung lasa. After namin dito, nag-dinner naman kami sa Log Cabin to eat some steaks. Nagpa-reserve lang kami earlier kasi punuan talaga dito yung mga kainan lalo na if peak tourist season. So, nag-advance order na kami. We also bought some snacks before bumalik sa inn and for inihaw kasi nag-bonfire kami on our last night. Ang saya ng mga kwentuhan, getting to know, lalo na horror, pero di ako masyadong natuwa sa horror. Third day and last day of the tour and bababa na kami ng Manila but kaming tatlo dadaan pang Baguio. Wala sa itinerary yung Baguio kaya magpapadrop lang kami sa kanila sa Baguio tapos sila diretso Manila na. Nag-stop over lang kami sa dating highest point for picture taking tapos bumili sila ng mga gulay. Nag-lunch, tapos pumunta ng La Trinidad Benguet para bumili ng mga pasalubong din. And then, dadaan pa kami sana sa isang flower garden. Pero closed pala. Around mga 4 p.m., nagpa-drop lang kami sa Bukana pa Baguio. Tapos dumiretso na sa Mirador for a Japan Feels photoshoot. Naulanan kami dito, tapos madilim na sa bamboo forest. Pero na-enjoy naman namin. Wala kami dapat plan mag-book ng hotel kasi babalik din naman kami ng Manila. Kaso madami kaming bitbit, so nag-decide na lang kami mag-book para makapagpahinga, maiwan namin and ma-enjoy namin yung night market. Nag-night market kami, pagkatapos naglibot-libot, namili-mili, tapos nakita namin si Sir Gibo at nagpa-picture kami. Maaga kami kasi parang 1 or 2 a.m. ata yung bus na nabook ko. So pumunta kami ng bus terminal and around 30 nasa Manila na kami. Nag-MRT kami, tapos buti na lang may palibre ata dito yung MRT. Tapos hello Stray Kids, see you again soon, hopefully. Tapos nag-lunch lang kami sa may BGC. After dito, pumunta na kami ng airport para umuwi. Dito ako medyo na-stress kasi nga first time ko ulit mag-aeroplano and ang higpit ng sebpak sa bagahe lalo na sa hand carry na dapat isa lang daw. Tapos kahit before boarding na, nagche-check pa rin sila if may nakalusot. Pero ayun, buti na lang nakauwi naman kami na hindi nagbabayad. Delayed yung flight kaya mga 5:30 na kami nakaland sa Bacolod. Ayun lang for our Holy Week trip last year. I hope nagustuhan nyo. Like and follow for more. Thank you for watching!